Trinidad sa mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kaniyang pagdalangin, upang kami paging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo, sa pamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at nag-aaring kasama mo ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Joachim, hari ng Huda, ni Nabucodonosor, hari ng Babylonia, ay lumusob sa Jerusalem at kinubkob ito. Si Joachim na hari ng Huda ay binigay ng Panginoon sa kanyang kamay, pati ang maraming kagamitan sa bahay ng Diyos. Dinala niya ang mga iyon sa lupain ng Senaar sa bahay ng kanyang Diyos at inilagay ang mga saro sa ingatang yaman ng kanyang Diyos. Ipinag-utos pagkaraan ng hari kay Aspenas, pinuno ng mga Yuligo na tumawag ng ilang Israelita na may lahing hari o galing sa marlikang angkan, mga binatang walang kapintasan at may bigkis, matalino sa lahat ng karunungan, maalam at bihasa sa agham, at may kakayahan sa paglilingkod sa palasyo ng hari at sa pag-aaral ng sulat at wika ng mga Kaldeyo. Pinagkalooban sila ng hari araw-araw ng pagkain kinakain niya at ng alak na kanyang iniinom. At makalipas ang 3 pagtuturo sa kanila, ay maglilingkod na sila sa hari. Kabilang sa mga Hudyong ito ay sina Daniel, Ananias, Isael at Azarias, na ang mga pangalan ay pinalitan ng hari ng mga eunuko. Si Daniel ay tinawag na Baltasar, si Ananias, Cedrak, si Misael, Misak, at si Azarias, Abednego. Subalit pinasiyahan ni Daniel na di niya dudungisan ang sarili dahil sa pagkain ng hari o sa alak man ng kanyang hapag, kaya humingi siya ng pamanhin sa pinuno ng mga Yuniko nang di siya madungisan. Niloob ng Diyos na si Daniel ay makasumpong ng kagandahang loob at habag sa paningin ng pinuno ng mga bating. Kaya winika ng pinuno ng mga bating kay Daniel, "Natatakot ako sa aking Panginoon, ang hari na siyang nagtakda ng inyong pagkain at inumin. Baka kung makita niyang payat kayo kaysa ibang mga lalaking kasing gulang ninyo, ay ako ang bigyan niya ng sala." Nang magkagayon, winika ni Daniel sa bantay na inilagay ng pinuno ng mga bating kina Daniel, Ananias, Misael at Azarias, "Maanong subukin mo ang iyong mga utusan at pakanin mo kami ng mga gulay at painumin ng tubig. Pagkatapos, pagmasdan mo ang aming anyo at ang anyo ng mga binatang kumakain ng pagkain ng hari at saka mo gawin sa iyong mga utusan kung ano man ang iyong mapuna." At gayong mungkahi ay tinanggap niya at sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Makalipas ang 10 araw, ay lalong bumuti ang kanilang anyo at matataba pa kaysa lahat ng mga binatang kumakain ng pagkain ng hari. Kaya't inaalis ng bantay ang kanilang mga pagkain at ang alak na kanila sanang iinumin at sa halip ay binibigyan sila ng mga gulay. Ang 4 na batang iyon ay pinagkalooban ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng pagsulat at karunungan, at nakakaunawa si Daniel sa lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Makalipas ang panahong takda ng hari upang dalhin sila sa kanya, iniharap sila ng pinuno ng mga bating kay Nabucodonosor. Ang hari ay nakipag-usap sa kanila at sa dinami-dami ng mga iyon ay wala siyang natagpuang katulad ni Daniel, Ananias, Misael at Azarias, kaya sila ang pinaglingkod sa hari. Ano mang itanong ng hari sa kanila tungkol sa karunungan at kaalaman, ay natagpuan silang makasampung mabuti kaysa lahat ng mago at manghuhula sa buong niyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat.
purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinagpala ka, Panginoong Diyos ng aming mga magulang. Karapat-dapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Pinagpala ang maluluhati mong pangalan. Karapat-dapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Pinagpala ka sa banal mong templo, lubhang kapuri-puri at malulhati magpakailanman. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pinagpala ka, ang tingin mo'y abot sa mga kalaliman. Nakaupo ka sa mga kerubin, lubhang kapuri-puri at malulhati magpakailanman. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pinagpala ka sa luklukan ng iyong kamahalan, lubhang kapuri-puri at malulhati magpakailanman. Pinagpala ka sa malawak na langit, lubhang kapuri-puri at malwalhati magpakailanman. Purihin ang Diyos magpakailanman. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo. Nang panahong iyon, nakita ni Jesus ang mga mayaman na naguhulog ng kanilang abuloy sa ingat-ingatang yaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. At sinabi niya, tunay kong sinasabi sa inyo, na ang dukhang balong yan ay naghulog ng higit sa lahat. Sapagkat ang niyabuloy nilang lahat ay yung lumalabi sa kanila. Ngunit ang inihulog ng balong ito ay ang buo niyang kabuhayan sa kabila ng kanyang paghihikapos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong kapatid, soldiers Christ at Brother Ting, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay labis na natutuwa sa inyong patuloy na pagmamalasakit para sa kapakanan ng ating mga kababaihan at ng ating mga kabataan, lalo na mga sanggol. Sa inyong pagmamalasakit para sa buhay at para sa inyong pagsisikap na ang kalooban ng Diyos ang siyang matupad sa ating bansa at hindi yung mga panglunas kuno na mga problema na taliwas naman sa kalooban ng Panginoon Diyos. Aywan ko kung naintindihan ninyo yung unang pagbasa. Alam po ninyo, ang unang pagbasa na ito ay mayroong lesyon para sa ating lahat. Si Daniel
at ang kanyang 3 pang kasamang mga binatang Israelita ay pinaalagaan ng hari sa isang yunoko, tagapangalaga. Ngunit ito ang gusto, ang ipakain sa kanila ay ang pagkain bawal sa mga Hudyo ayon sa kautusan ng Diyos sa lumang tipan. Ano ang ginawa ni Daniel at ng kanyang mga kasama? Ang ganda-ganda ng buhay na iniaalok sa kanila. Marangiyang buhay, magandang kinabukasan kuno. Basta paalaga sila sa tagapangalagang inilagay ng hari na gusto namang magpakain sa kanila ng baboy at iba pang pagkain na labag sa utos ng Diyos sa lumang tipan. Alam nyo ang ginawa ni Daniel at ng kanyang mga kasama? Sabi nila, huwag mo na kaming pakainin. Yan. Sabi nitong nangalaga sa kanila, paano naman ako? Baka kung di ko kayo pakainin, mangayayat kayo. At pag nangayayat kayo, ako ang parurusahan ng hari sapagkat hindi ko kayo inalagaan. Ang sabi ni Daniel, subukan mo lang. Kakain na lang kami ng mga gulay at tingnan mo kung ano mangyayari. Hindi pinabayaan sila. Makaraan ng mga ilang araw, ang napansin nitong tagapangalaga nila, pinakamaganda ang kanilang katawan sa lahat. At sila na sumunod sa kalooban ng Diyos, sila ang naging pinakamalusog at hindi lang pinakamalusog, naging pinakamagaling. Kaya ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon sa paglutas